saglit lang mga padre. Padre. Okay. Yes, mga padre. Yes. Kamusta ang inyong mga simbahan? Okay lang, madami ako nakikita mga babae doon. Hindi dapat talaga pumunta sa teatro. Meron akong ipapaano na panukala sa inyo. Sana naman simbahan mo. Kalaan, binibini. Tunay nga na ang ating bayan ay mas uunlad kung wala ang mga indio sa ating paligid. Sila lamang ang nagiging sanhi ng ating kahinaan at nagsisilbing pabigat sa ating pagtunlad. Walang duda, Doña Victorina. Ikaw nga ang may katwiran. Ngunit, maaari ko bang maitanong, ano ang nagdala sa inyong paglalakbay patungo ng Laguna? Mayroon bang pagtitipon sa inyong ginalunan? Walang pagtitipon na magagat. Hinahanap ko ang aking asawa. Matapos itong mag-aral, siya'y umalis at hindi bumalik. Ngunit walang pagdududa. Mahahanap ko din siya. Alam ko, babalik din siya sa ako. Maraming tao rito sa itaas ng bapor na nagreklamo patungkol sa bagay nito. Nagtatanong sila kung anong akbay ang gagawin natin upang maresolbahan ito. Magbukay na lamang Ano? Eso es todo? Mga stupido! Gaya nga ng sabi ko, magbukay na lamang tayo ng kanal mula sa Maynila hanggang sa lalawigan. Hindi ba't mas lalala lamang ang ating paglalakbay kung tayo ay maghuhukay pa ng kanal? Hindi tayo manghuhukay. Iutos niyo ito sa mga hindi sa ibaba ng bapor. Sila ang maghuhukay ng kanal mula sa lawa ng Moeris hanggang sa Maynila. Maganda ang iyong mungkay, Senyor Simon. Ngunit hindi ba't magbibigay lamang ito ng dahilan sa mga Indio upang maging maksik laban sa ating mga nakatataas? Kung gayon, ano pa magiging silbing mga prale kung magiging magsik lamang ang bayan? Tulad ng nakagawian, hindi pa rin nakikinig si Kapitan Tiago. Mas pinipili niyang mag-isa kaysa palayain ang sarili niya sa pagkakaligid sa opyo. Kung kami mga kabataan pa, hindi pa ganito ginagamit ang alaman niya. Bagamat ang buong bayan, lalong-lalo na mga nakasanda, ay bakit ay mas magdulot ng opyo, hindi pa ito inaabuso gamitin. Hindi ko rin lubos maisip kung paano nahulog sa ganitong kalagayan si Kapitan Tiago. Wala nang nagbantay kay Kapitan Tiago nang ako ay nagpunta sa Maynila upang mag-aral. Nang pumasok sa kumbento si Binibining Maria Clara ay nagluksa siya ng labis at naiwan siyang mag-isa. Tiyak na tinatamaan siya ng matinding kalungkutan at hindi alam kung paano ilulunasan ang kanyang pag-iisa. Ngunit ang paggamit ng opyo ay hindi magdudulot ng lunas sa kanyang mga pasakit. Lalo lamang nitong pinapalala ang kanyang kalagayan. Ay nako, tumungo na tayo sa ibang paksa tungkol sa pinag-uusapan ninyo kanina na inyong plano ng Akademya ng Wika Kastila. Tinitiyak ko sa inyo na hindi ito magtatagumpay o magtatagal. Ngunit ang lahat ng mga plano ay maayos at kumpleto na. Walang masama sa layunin ng akademyang ito. Kabutihan lamang ang hinahangad nito. Nangako na rin si Padre Irene na aming binigyan ng kabayong kastanyo. Siya na raw mismo ang magpapalipid ito sa Kapitan General. Subalit, marami pang mga nakakataas ang tiyak na masasalungad sa plano ninyong dalawa. Ay, kahit na maayos na lahat ng inyong mga plano,
hindi ito magtatagumpay o magiging matagumpay. Tingnan mo ang mga matatandang iyon. Wala na silang ibang naisin kundi ang magbigay ng mga negatibong pananaw. Hindi nila kayang makita ang mga matatandang posibilidad at tagumpay na maaari nating makamtan. Mas pinipili nilang ituon ang pansin sa mga pagkakamali kaysa tingnan ito sa mas maliwanag na pananaw. Tila komportable si Kapitan Tiago sa tiyo mo dahil sa pag-uusap nila tungkol sa mga nakalipas na panahon. Ngunit, magbalik tanaw tayo. Ano nga ba ang sinabi ng tiyo mo hingil kay Paulita? Pinangaralan niya ako hingil sa kasal. Sinabi ko sa kanya na walang katulad si Paulita. Siya'y maganda, matalino, edukada at isang ulilang walang kamag-anak dito sa Maynila. Gusto ka, siya'y mayaman, maganda, matalino at walang kapintasan, maliban lamang sa tiyahin niyang mapanghusga at mapangutya. Nung napag-usapan na rin lang ang kanyang tiyahin, alam mo ba na nakiusap siya na tulungan ko siyang hanapin ang asawa ng kanyang tiya? Ha? Si Doña Victorina? At ikaw pa ang nangako para lamang mapanatili ang inyong relasyon. Por supuesta, ngunit ang problema, ang asawa ni Doña Victorina ay lihim na nakatago sa bahay ng aking tiyo. Kaya hindi siya makapunta sa kubyerta. Baka tanungin siya ni Doña Victorina hingi ni Don Tiburcio. Magandang araw sa inyong dalawa. Basilio, kamusta ka na? Pauwi ka na ba at magbabakasyon? Si, senyor. Ganon na nga po. Ang Ginoo ba ay kababayan mo? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit lamang ang aming mga bayan. Siya po si Isagani, isang makata at mag-aaral. At kasama ko po siya sa pagpaplano at pagpapatayo po ng Akademya ng Wikang Kastila. Bakit po? Hindi po ba kayo nakakarating sa kanilang bayan? Hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan dahil sa tingin ko, hindi masyadong interesado ang mga tao doon sa mga lahas. Saka, sa palagay ko, mahihirap ang kalagayan ng mga tao doon. Sadyang hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Ay, mga binatang matitino. Huwag kayong magalit. Halina't kayo mga binata at maglakbay tayo para sa ikauunlad ng inyong lalawigan. Maraming salamat po, senyor. Ngunit kaming dalawa ay hindi po kami umiinom ng alak. Kemal, ang pag-inom ng alak ay mabuti para sa ating katawan. Sabi nga ni Padre Camora, ang kakulangan ng sigla ng bayang ito ay dulot ng hindi pag-inom ng alak. Sabihin niyo kay Padre Camora na kapag uminom siya ng tubig sa halip na alak o serbesa, baka makikinabang ang lahat at hindi mag-aaksaya ng panahon sa mga walang kwentang usapan. Sabihin niyo sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Nilulunod nito ang alak o serbesa at pinapatay ang apoy. Kapag pinainitan ng tubig, nagiging singaw ito. Ngunit kapag ginambala, nagiging dagat na minsang nagwasak sa sangkatauhan at nagdulot ng kalamidad sa buong mundo. Magandang sagot. Ngunit nangamba ako na hindi ito tatanggapin ni Padre Camora bilang isang biro. At tatanungin ako kung kailan nagiging singaw ang tubig at kailan ito nagiging dagat. Kapag nainitan ng apoy ang tubig, magiging singaw ito. Magiging dagat naman ito kapag ang mga maliliit na ilog ay pinagsama-sama at pinagalaw ng kapalaran, bunga ng kasa. Magandang gabi, dito. Buenas noches, Ginoo. Magandang gabi ito. Narinig ko na marami pang alamat ang ating bansa. Meron ba kayong alam na alamat? May alam ako na alamat, mga Ginoo. Ang alamat ni Doña Jeronima. Isang magandang dalaga na may kasintahan. Ngunit siya ay biglang inuwan ng kanyang minamahal. Nalaman niya na ang lalaki ay palihim na naging arsobispo. Kaya nagpanggap siyang lalaki at pinuntahan ang kanyang iniibig. Nagulat ang lalaki, kaya kinulong siya sa isang yungin. Habang siya'y nakakulong, nagplano si Doña Jeronima ng mga pagtitipon. Lahat ng kutsara at tinidor na gawa sa pila ay tinatapon niya at kinolekta ng mga mangingisda.
Napakabigat ng kalagayan ng dalagang ito. Iniwan siya ng kanyang kasintahan upang maglingkod sa pananampalataya bilang arsobispo. Kinulong siya sa madilim na yungib at doon tinalikuran at pinabayaan. Ikaw, Padre Salvi, ano ang inyong palagay ukol sa nangyaring ito bilang isang praile? Hindi tama yung gingawa ng lalaki. Lalo na't arsobispo pa siya. Ang isang arsobispo, sa tingin ko, ay may tungkuling magpakita ng kabutihang loob at malasakit. Hindi magdulot ng pasakit. May alam akong isang alamat na baka makatulong. Ang Milagro ni San Nicolas. Mayroon isang instik. Nanganganib ang buhay dahil sa isang buwaya na hindi niya mapapatay. Kaya't siya ay humingi ng tulong kay San Nicolas upang tulungan siya at maligtas ang sarili niyo. Mga Ginoo, isang tanong lamang dahil ako ay nagtataka. Saang bahagi ng lawa pinatay ang nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Tumalon ito mula sa bangka nang tinugis ito sa pamamagitan ng pagbaril. At sa ilang saglit pa, ang tubig ay nagkulay dugo. Nasa ilog si Ibarra kasama ang kanyang ama. O Padre, anong sadya ninyo ngayong hapon? Kulang yung buwis. Itataas ito alinsunurin sa sabi ng simbahan. Ho? Paano po yun? Nakabayad na ako ngayong taon. O Telesuro, wala ka bang pagpapasalamat? Ang lupang ito ay pagmamayari ng korporasyon. Mabuti nga't hinayaan ka pa gamitin itong lupa. Padre, ako ang nakadiskubre ng lupaing ito. Ako ang nagtanim, ako ang at aking pamilya naghirap at naghawan para dito. Kayo ay bigla na lamang dumating at inangkin ang aming lupa. At hanggat wala kayong napapakitang papeles na nagpapatunay dito, hindi na ako papayag na taas-taasan nyo ang aming renta. Kaya't wala akong dapat pasalamatan dahil kailanmay hindi nyo ako tinulungan. Hindi ito patungkol sa pagtulong. Patungkol ito sa batas. Naintindihan po namin, Padre. Mabuti naman. Mukhang hindi naman ni Tales ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Inay, nangungulila ako sa inyo ni Crispin. 13 taon na ang lumipas mula nang magwakas ang ating mga buhay sa isang matinding trahedya. Naalala ko pa kung paano tayo dumanas ng matinding pagsubok noong gabing iyon. Ang mga hirap na hindi nararapat para sa inyo. Kung sana'y matagal ko na, ang bawat pighati at sugat na dinanas ninyong dalawa ay ginawa ko na. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maiiwasang magbalik tanaw at hindi makaalis sa aking isipan ang mga nangyari noon. Salamat na lamang at may mga taong tumulong sa akin. Minsan, naisip ko, kung sana ako hindi pinabayaan ng tadhana. Baka wala na sana ang sakit na nararamdaman ko hanggang ngayon. Inay! Inay! Hindi ko matanggap na wala ka na. Ano nangyari sa atin? Anong mga kalupitan ang ipinasakit sa iyo ng mga kamay ng tadhana?
bata. Huwag mong gawing mas mahirap ang iyong sitwasyon. Ang iyong ina ay wala na. At sa kabila ng lahat, kailangan mong magpatuloy. Huwag mong hayaang manatili sa iyong puso ang galit at bigati. Ang buhay ay tuloy-tuloy. At kahit sa pinakamadilim na oras, kailangan mong magpatuloy. Sino ka? Ba't ka nandito? Huwag mo na akong tanungin. Ako yung nasagatan sa labanan at narito ako sa kagubatan na hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Ang katawan ko ay puno ng sugat at ang mga pagkakataon ko ay kakaunti na. Ang iyong ina ay isang mabait na tao at hindi ko kaya makita siyang nakaratay dito ng walang katarungan. Hindi natin pwedeng pabayaan ang katawan ng iyong ina na magkalat lang sa lupa. Inay, kailangan ko kayong iligtas. Pero paano? Hindi ko kayang lumikas mula rito. Ako'y bata pa, walang lakas at wala ring kaalaman. Hindi mo kailangan ng lakas upang magtagumpay. Kailangan mo lang ng puso na handang magsakripisyo ng isipan na kayong magsalba ng buhay kahit sa mga oras ng dilim. Dapat mo siyang ilibing ng maayos upang mapanatag ang kanyang kaluluwa. Ngunit bakit? Bakit kami pinabayaan ng mundo? Bakit kami pinabayaan ng Diyos? Wala na akong kasama, wala na akong ina at kapatid. Paano ko haharapin ang buhay na ito? Walang kasalanan ng Diyos sa mga nangyari sa iyo. Sa mundong ibabaw, may mga pagkakataon na ang kalupitan ng tao ang nagiging dahilan ng pagdurusa. Ngunit, ang pagkatalo ay hindi makikita sa pagkawala. Ang tunay na tagumpay ay sa kung paano mo tatanggapin ang mga pagsubok at magpapatuloy kahit na ang daan ay madilim. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa lahat ng tumulong sa akin. Kasama na roon si Tata Selo na ako'y kanyang tinanggap at kinuha kahit saglit lamang. Pinahahalagahan ko rin ang pagkakataong nahanap ko kay Kapitan Tiago nang ako'y magtungo sa Maynila nang mapag-isa ako. Pinilit ko siyang gawing alila ako sa kapalit ng pagpapaaral sa akin. Siya naman ay tinulungan akong makapag-aral sa mga universidad na aking ninanais. Hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa kanyang pagpaparangal sa aking edukasyon. Sa ngayon, ako'y kumikita na ng aking sariling pera mula sa aking panggagamot. Sabay na rin ng aking pag-aaral sa kursong medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Dati, hindi ko inisip na darating ang araw na magkakaroon ako ng kakayang bumili ng magagarang damit at matutupad ang aking mga pangakong kasal kay Huli. Isang pangako na matagal ko nang naisto pa rin. Isang pangako na nagsimula sa mga simpleng pangarap ng isang batang naglalakbay upang magtagumpay sa buhay. Bakit ka andito? Sino sa palagay mo? Kilala mo na ako? Basilio. Ika'y naghahawak ng lihim na makakapanganib sa akin. At ngayon natuklasan mo pa ang isa na kung mabubunyag ay kasisira ng aking mga balak. Alam mo, pareho lang tayo, Basilio. Pareho lang tayo at may dapat singilin sa lipunan ito. Tignan mo, namatay ang ina at kapatid mo dahil sa mga taong inaakala sila'y nakakataas sa inyong mga Indyo. Hindi ba't nararapat na maging magsika para sa iyong pamilya? Kayang-kaya kitang tulungan kung papayag kang sumama sa akin. Oo, ako si Ibarra. Bumalik ako upang pabagsakin ng maraming pamahalaan, magdanak man ng dugo. Sa mga oras ng aking pagiging mag-alas, nasilayan ko ang iba't ibang anyo ng kasamaan.
Sinadya kang palalayiin ang kasakiman at pang-aabuso ng mga nasa pamahalaan at simbahan upang pukawin ang damdamin ng bayan tungo sa pag-aaklas. Mga akademya ng Wikang Kastila, isa lamang yan na hadlang sa aking mga plano. Wala namang iyan na may tutulong sa atin. Mas mainam pang magimagsik na lamang tayo kahit at mabigyan pa ng pantay na karapatan ng mga Kastila at mga Pilipino. Hindi ako nagpasimula ng akademyang iyon. Ngunit, sang-ayon ako sa layunin ng pagtatayo niyan. Ang mga Kastila ang magbubuklod sa mga pulo at maglalapit sa atin sa pamahalaan. Kaya't isang makatarungang plano ang isinasagawa ni Sagani, sapagkat iyon ay para sa kababayan nating walang pagkakataong makapag-aral. Ang bawat bayan ay may sariling wika na nauugnay sa kanilang mga kaugalian at damdamin. Kaya't ang Kastila ay isang wikang hindi tugma sa diwa ng pag-iisip at tibok ng pusong Pilipino. Ang mga Kastila ay nag-aangad lamang na mawala ang ating pagkakakilanlan bilang isang mamamayan. Ang pagkatalo ng bayan at tagumpay ng kanilang paninihil, kung hindi pagkakaloob ang mga kahilingan ng kilusan, magiging mabuti ito upang higit pang mapalaganap ang katutubong ugali, mapaunlad ang ating wika at magtaglay ng layuning pambansa. Sinasabi ko sa iyo, ang nais lamang ng mga Kastila ay mawalan tayo ng sariling wika, kultura at sibilisasyon. Kahit nasamahan kita sa iyong mga balak, hindi ako isang politiko. Kung lumagdaman ako sa kahilingan tungkol sa paaralan, ito ay dahil iniisip ko lamang na ito ay makakabuti. Kaya't sa agham ng paggagamot ako naglaan ng aking sarili at pinili ko ito upang makapaglingkod sa bayan. At sa tingin mo ba ay makapaggamot ka ng maayos sa kalagayan ng bayan natin ngayon? Basilio, hindi mo matutulungan ng bayan sa ganitong paraan, sapagkat ang tunay na sakit ng bayan ang siyang higit na nangangailangan ng kagamutan. Walang halaga ang buhay na di nauukol sa isang layuning dakila. Parang isang bato sa linang, sa halip maging sangkap sa isang gusali. Wala ka ng ibang ginawa, kundi tangisan ng bangkay ng iyong ina na parang isang babae. Paano nga ba ako makakapaghiganti? Kaya ako'y dudurugin lamang nila. Kaya nga tutulungan kita, Basilio. Ano pa pala ko sa pagiging na yan? Hindi naman ito maibabalik ang aking ina at kapatid. Hindi naman magigising sa isang araw at makikita kong may ina akong nag-aayos ng hapagkainan para sa aking almusal at kapatid na magrereklamo kung bakit ako matagal gumising. Parang naglalaro-laro lamang tayo dito, senyor. Sa paghihiganti ay makikinabang ang iba nang hindi dumadanas na katulad ng kasawian. Walang silbi ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi laging kabutihan, Basilio. Ito ay nagiging kasalanan kung nagiging dahilan ng patuloy na pang-aapi. Walang mga alipin kung wala nagpapaalipin. Senyor, hindi ko naman kayo inaabala o pinapakialaman. Kaya ipinapakiusap ko sa inyo na hayaan niyo akong makapamuhay at makagawa ng payapa nang walang kahit anumang alingaungaw ng kaguluhan. Ay, nako. Upang inyong malaman, ipinapaabot po namin ang aming pagsusumamo. Si Kabesang Tales po ay kasalukuyang hawak namin at kami po ay humihiling ng 500 piso upang siya ay aming pakawalan. Kami po ay umaasang inyong maunawaan ang aming kalagayan at kami matulungan sa lalong madaling panahon. Sumasa inyo ang mga tulisan. Ang iyong pamilya ay pinarasahan ng langit huli. Dapat kang magdasal na masigasig upang matubos ang kanilang mga kasalanan. Pero kailangan ko na pong umuwi para alagaan si Tati Celo. Hindi. Manatili ka rito at ipagdasal ang iyong kaluluwa. Basahin ang mga aklat na ibinigay ng mga pari at magsunod
sa iyong tungkulin. Oo, talagang napakagaling na estudyante ni Basilio. Mabait na tao pa at may magandang asawa. Di siya dapat ang karapat-dapat para kay Ginoong Basilio. Mas mainam sana kung isa sa mga mas mataas na uri no dalaga ang kanyang mapapangasawa. Totoo, ngunit narinig ko na siya ay bumalik sa Maynila upang kulon ang kanyang salapi na ipangtutubo sa babaeng walang kabusugan na iyon. Iha, simula ngayon, hindi ka na maaaring lumabas. Kahit na may bibilhin o kung ano pa. Dito ka lamang sa loob ng aming tahanan, mag-aral at maglinis. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos mo dyan, basahin mo ang mga aklat na ibinigay ko sa'yo. Diyos ko, kukunin siya ng demonyo. Ang estudyante yun ay masama ang influensya. Mabel Santales, hindi ba? Pwes, ako si Simon. Magandang gabi. Ano ang iyong sadya rito? Nakakapagtaka lamang dahil napakadami mong dala at paggabi na rin. Delikado maglakbay. Makakakala lamang ako at naghahanap ng panandaliang matutuluyan. Sapagkat ang mga gamit ko ay mabibigat. Ano ba yung mga paninda mo? Malakal ba yan? Mga gamit, ngunit mahalaga. Kung gayon dito ka na muna sa loob ng panandalian. Mabuti naman at inyong taanan ng aking napili, Tales. Sa pagitan ng San Diego at Yani, ito ang pinakamaayos at mga ligtas. Salamat sa pagpili dito. Kaso nga lang, ligtas nga ba? Para sa akin, oo. Ngunit, kamusta ang inyong paligtasan dito? Maayos ba ang daan? Mapanganib ba? Papanganib nga. Napakadaming tulisan. May mga dala pang rifle. Itong revolver, sapat na ba ito para sa inyong kaligtasan? Para sa mga tulisan na may rifle? Walang mababatbat yung revolver mo. Walang mapapalayan sa mga bala ng mga rifle nila. Malayo nga. Ngunit, relatibo lamang ang layo. Ang mahalaga ay ang pagiging handa at pagkakilala sa iyong kalaban. Ang pagiging alerto, iyan ang susi at pag-alam sa kakayahan ng iyong kalaban. Tara, sundan mo ako. Papakita ko sa iyo ang aking mga binibenta nga lahat. Ito ang mga alahas na aming binibenta. Ngunit, kapag may nagbenta man o nag-alok sa akin, binibili ko naman ito. Meron ako nakatagong alahas. Hindi ko lang alam kung magkano itong kahalaga. Nagmamay-ari kasi na to ang anak ko, si Huli.
Galing ito sa kasintahan niya, si Basilio, na nanggaling rin sa bata na ginamat niya. Kay Katoke na to. Sabi ng bata, galing raw ito kay Binibining Maria Clara, anak ni Kapitan Tiago. Maaari ko ba makita? Sa tingin mo, magkano ito? Wala akong kaalam-alam sa presyo. Ikaw na magsabi sa akin. Maaari ko ito ipagpalit sa revolver. Wala akong balak ipagpalit yan sa mga ganung bagay. Bakit? Makukulangan ka ba? Pwede kong ibigay sa iyo ang kalahati ng aking mga alahas. Kakausapin na lang kita pagkatapos ko isang buong nito sa aking anak ni Sino. Mga gwardiya! Tawagin ang mga gwardiya sibil! Ano nangyari rito? Sinong taong may kayang gumawa ng ganitong kalupit na bagay? Magtatapos na ang Disyembre nang mangaso ang Kapitan General sa Boso-Boso kasama ang mga praile at kawani. Wala siyang nabaril ni isa, kaya't nabalisa ang ilan. Sa Los Baños sila tumuloy, sa bulwagan, naglaro ng tresilyo. Ha! No tienes nada, mis amigos. Ginoong Simon, sa halip na pitsa ang iyong itataya, brilyante ang inyong itataya. At kayo, ano ang inyong ipupusta? Kayo, Padre, magbabayad ng salita, sasabihin ninyo sa akin sa loob ng 5 araw, itatakbil ko ang karalitaan, kabaitan o pagsunod. Samantalang kayo, Padre Irene, isusumpa ninyo ang kabutihang asal, awa, at ang mga brilyante. Ito ay magbabayad sa akin ng pagpapabilanggo, pagpapatapon, o kahit pagpapabaril ng sino mang ituro ko at marami pang iba. Ginoong Simon, anong mapapala ninyo sa inyong mapapalalunan? Sawa na ako sa pakikinig ng kabutihan ng iba. Ibig kong ito ay maging akin lahat. Isasako ko at itatapon sa dagat, kahit brilyante ko pa ang gawing pabigat. Nakakatawa, hindi ba? Biniyag ako ng mga tulisan ngunit wala silang kinuha. Isang perlas, isang brilyante. Ang tanging kinuha nila, 2 revolver at ilang kawan ng bala. At sa halip na pagnakawan ako, ipinabati pa nila kayo, Kapitan General. Kung gayon, pagbawal ang armas sa salon upang mabawasan ang mga sandatang maaaring mapunta sa mga tulisan. Hindi maaari. Sigahan ng akin ang mga tulisan ng pinakamarangal na tao sa bayang ito. Kung ako ba'y nahulog sa inyong mga kamay, pakakawalan ba ninyo ako nang hindi kinukuha kahit kalahati man lang ng aking mga alahas? Ang kasamaan ay wala sa kabundukan, nasa bayan at lungsod.
gaya natin. Wala namang injury rito ngayon. Magtapatan tayo. Tayo ang mga dilantad na tulisan. Kung tayo maninirahan sa kagubatan, maliligtas ang bayan at sisilang ang bagong lipunan sa sarili nitong pagsisigap. Ano ba ang problema natin mga Ginoo? Ang Armas de Salon, Kapitan. Ipagpatawad ninyo, General. Ngunit ang Armas de Salon ay pinaghihintulutan sa buong daigdig. Daga at manok lamang ang napapatay nito. Baka kayo Ngunit, hindi tayo tumutulad sa kanila. No somos galinyas. May 4 na buwan nang ipinagbabawal ang mga sandata. Tinitiyak ko sa mga mangangalakal na ang tanging pinahihintulutan lamang ay yaong wala pang 6 na milimetro. Ang guro sa Tiyani ay humihingi ng maayos na bahay paaralan, Kapitan. Bakit pahihingi ng gusal? Samantala sa Espanya may mga namamatay sa gutom. Labis ang paghahangad nilang maging una pa sa inang bayan. Filibusterismo! Lahat ng daraing ay aalin sa tungkulin. Gawing paaralan ng sabungan. Matibay ang pagkakayari nito. Sunod namang napag-usapan ang patungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Ano ang iyong palagay, Kawani? Ang kahilingan ay mga tuwiran. Nakapagtaka lamang kung bakit tumagal ng 6 na buwan. Ang kahilingan ay kahinahinala. Ito ay isang tahimik na rebelyon at paghamak sa pangyarihan ninyong mga praile. Isa sa mga estudyanteng nangunguna sa akademyang ito ay si Sigani. Siya ay mahilig sa pagbabago at may diwang hindi wasto. Isa na rin dyan si Basilio, ang anak-anakan ni Kapitan Tiago. Sayang at wala si Padre Salvi upang sabihin sa inyo ang patungkol sa kinasangkutan ng batang iyon. Hindi dapat matuto ng Kastila ang mga Indio. Matututo silang makipagtalo sa atin? Hindi! Dapat silang sumunod at magbayad. Walang iba. Huwag sana ninyong masamain. Ngunit ang pagtuturo ng Kastila ay walang panganib. Huwag tayong makipag-alitin sa bayan. Tayo ay iilan. Sila ang nakakarami. At kailangan natin sila higit kaysa kailangan nila tayo. Ngayon, mahina pa sila. Ngunit darating ang araw na lalakas sila. At hindi natin sila mapipigil hanggang maaga matuto tayong mamulitika. Juanito, pirmahan mo na! Huwag niyo nga ako isangkot dyan. Sabi nga yung pirmahan eh. Asa na ba si Makaraig? Naniniwala ako na papaboran ng Kapitan General ang ating panukala. Ang edukasyon ay susi sa pag-unlad ng bayan. Ngunit, paano kung hindi niya ito aprubahan? Marami ng petisyon ang tinanggihan noon. Tama na ang pag-aalinlangan, Pekson. Dapat tayong kumilos at ipaglaban ang ating karapatan sa edukasyon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, makikita natin bukas na ang ating mga pagsisikap ay magbubunga ng papuri at pasasalamat mula sa ating bansa. Mabuhay Sandoval! Mabuhay mga kaibigan! Tagumpay! Mabuhay ang Wikang Kastila! Nakipagkita ko kanina kay Padre Irene. Mabuhay si Padre Irene! Mabuhay! Sinabi sa akin ni Padre Irene na naganap sa Los Baños. Pinaglaban at pinagtanggol niya ang ating hangarin laban sa mga padre, Kapitan General at si Simon. Ang mag-aalala sa si Simon? Subad ano ang kinalaman niya sa ating bansa? At tayo ay hinihikayat niyang mahimik ka! Sa bandang huli, binalak na sanang ipagliban ng ilang buwan ng panukala nang biglang maalala ni Padre Irene ang mataas na lupuan ng paaralang primarya at dito niya iminungkahing dalhin ng ating panukala kasi may kinalaman ito sa pagtuturo ng Wikang Kastila. Hindi ba't matagal nang di kumikilos ang lupong ito? Yun nga ang nila sinagot kay Padre Irene. Nasa mga kamay namin Don Custodio ang ating panukala. Ipinangako niya na magkakaroon ng kasugutan ng ating kahilingan sa buong ito. At kung hindi pumanig sa atin si Don Custodio? Iyan din ang aking hinaing kay Padre Irene. Subalit, sinabi niya na marami na tayong naging pakinabang. Kung mahihikayan natin si Don Custodio, maglalabas siya ng payag na pabor sa atin. At paano natin mahihikayat si Don Custodio? Dalawang paraan ang itinuro ni Don Custodio sa akin. Isang regalo. Subalit, may pagpapahalaga sa sarili si Don Custodio. Hindi siya masusulat. Tama. Alam ko na. Si Pepay ang mananayaw. Umisip pa tayo ng ibang paraan.
Ang isa pang paraan ay dumulog tayo sa abogado at tagapayo ni Don Custodio, si Senyor Pasta. Sangayon ako riyan. Si Senyor Pasta ay isang Pilipino at naging kamag-aral ng aking tiyuhin. Subalit, paano natin makukuha ang kanyang simpatsya? Si Senyor Pasta ay may isang mananayaw. Ang ibig kong sabihin, isang mananahi. Hindi tayo dapat maging maselan. Ang hakbang ay hindi dapat mangibabaw sa adhikain. Kilala ko si Matea na may sariling pagawaan kung saan maraming babaeng manggagawa. Hindi makakasama. Gawin muna natin ito sa mas matapat na paraan. Ako ang pupunta sa tahanan ni Senyor Pasta. At kung wala akong makamit, maaari na ninyong gawin ang nais nyo. Kumusta Isagan? Magandang umaga po, Ginoo. Kami po mga mag-aaral at kabataan ay naglalayon na magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Naniniwala po kami na ito ay makikinabang ang nakararami at magdudulot ng progreso sa ating bayan. Nais po namin humingi ng inyong suporta at tulong upang mapapayag si Don Custodio na aprubahan ang aming proyekto. Binata, santabi niyo ang mga kurong-kurong iyan sapagkat mapanganib. Pabayaan ng mamahala ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay tinatag para sa kagalingan ng bayan. Upang kanyang ganap na magampanan ng mga tungkulin ay kailangan pakinggan ang mga mungkahi ng mga mamamayan na lalong nakababatid ng kanyang pangangailangan. Ang paghingi ay nangangahulugan ng pagkukulang o pagkakamali. Ito ay pagtatangkang paglaban sa pamahalaang nakakasakop. Pagpatawad po ninyo kung ang bayan ay may kahilingan sa pamahalaan na ayon naman sa batas at kahilingan ay magaling. Bakit ito mamasamain? Ibigay niyo na lamang ang panahon sa pag-aaral at malapit na ang pagsusulit. Mahusay ka magsalita ng Kastila. Bakit inaabala mo pa ang iyong sarili sa mga bagay na ito? Lagi pong bili ng aking ama ay na laging isip ang kapakanan ng iba gaya ng kapakanan ko. Naparito ako para sa mga walang mabuting katayuan. Dapat gawin din ng ibang mag-aaral ang ginagawa mo, Iho, upang maging mahusay din sila sa salita ng Kastila. Maraming mga magiging alila ng mga praile at nakakalbos sa pagsisikap sa pag-aaral, tulad ko na lamang. Ito na lamang ang mapapayo ko sa iyo, Isagan. Magtapos ka sa pag-aaral. Mag-asawa ng mayaman at masambahing dalaga, manggamot at maningil ng mabuti. Iwasan ang mga usaping may kaugnayan sa bayan. Sa halip, dumalo sa misa at mangumpisa at magkomunyon. Huwag mo na rin ipilit na gawing tama ang baluktot na kaisipan, kundi wala kang maaabot. Balang araw ay ipapasalamat ka sa akin. Tiyak na maaalala ninyo ako pag nagkauban na ang inyong buhok. Ginoo, pag ako'y nagkaroon ng ubang tulad ninyo, at sa paglingon ko sa kahapon ay nakita kong pawang pansarili ang aking pinagkukulan at walang anuman para sa bayan na kaloob sa akin na lahat. Bawat uban ay ituturi kong tinik sa akin at sa gisag ng kainian. Hello. Good evening, Mr. Bensai, right? Hi. Everyone, the greatest journalist of all time. I am happy to see you here. Sure. Salamat. Ladies and gentlemen, behold, the secrets of the ancient world, hidden for thousands of years, are now before you. Inside this sacred earth lies the head of an Egyptian priest who lived centuries ago. Daremo. Ako si Imutis. Pauwi ako mula sa aking paaralan nang matuklasan ko ang isang liham, si Gautama, isang impostor ang nasa trono. Nabahala siya nang nalaman niyang nakuha ko ang lihim niya. Alam niyang isusumbong ko siya kay Cambyses, kaya't nakipagsabuatan siya sa mga saserdoteng Ehipsyo upang ipapatay ako. Alam ni Gautama ang pag-ibig ko sa isang dalaga na pinagnanasaan din ng pari ng Abydos. Gumawa ang pari ng panlilinlang gamit ang isang liham. Ako'y sinangkot sa paghimagsik, napiit, at sa aking pagkatakas. Pari ng Abydos,
Nabuhay ako muli upang ipahayag ang iyong kasamaan. Mamamatay tao! Lapastangan! Sinungaling! Wala akong kasalanan! Paawa ka sa akin! Malis ka na nga! Itapon mo na yung espingin na yan. Ikaw, Placido Penitente, patunayan mong ikaw ay may dignidad. Taga Batangas ka na ang paglait ay hinuhugasan ng dugo. Pagod na ako mag-aaral. Si Padre Melon ay tinarakan ako ng 15 liban sa klase. Samantalang 5 pa lang naman talaga. Anak, pinapakiusap ko sa iyo. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. Pinangako ko sa iyong yumaong ama na may pagtatapos kita ng abogasyo. Inay, ipagpatawad ninyo ngunit hindi ko na kayang pambabastos nila sa akin. Placido, ipapakiusap ko sa prokurador ng Agustino na maayos natin ang iyong sitwasyon sa nagalit mong guro. Huwag mo sanang masamain, Placido. Bilang ina mo ay ginagawa at pinagsisikapan ko na gawin ang mga bagay na makakabuti para sa iyo. Akto ito ng aking pangangalaga at pag-iingat sa iyo. Ako ay sawa na sa mga pangangaral nyo na para sa ikabubuti ko. Tatalo na ako sa dagat o magiging tulisan. Hindi na ako babalik sa universidad na yon. Nais kong maging malaya. Mabuhay na malaya! Sige na, mauna ka na. Ginoong Simon, ako po ay si Placido Penitente, isang estudyante. Humingi po ako ng pasensya sapagkat kailangan ko ng tulong para makapunta sa Hong Kong. Ganun ba? Sige, halika. Sumama ka sa amin. May pupuntahan tayong lugar. Dinala ni Simon si Placido sa isang liblib na daungan. Doon, nasaksihan ni Placido ang pagkahanda para sa isang revolusyon. Ngunit, habang lumalalim ang gabi, kanyang napagtanto na hindi handang maghimagsik tulad ni Simon. Kaya kinabukasan, sa halip na sumama, siya'y bumalik sa kanyang ina at sinunod ang payo nito. Binibining Pepay, alam mo na ang gagawin ha? Si, no hay problema. Napakalapit ko kay Don Custodio, hindi makakatanggi yun sa akin. Ano ba yan? Kasama na ni Juanita ang iyong karida. Si Paulita. Ako'y nasasaktan nga na di ko siya kapiling, Ahora. Ayun mas ang aking kontrikante sa kanya. Nagawa ko na. Maraming salamat, Pepay. Don, kung ako'y tunay mong iniibig, lagdaan mo itong panukala ng isang aking amigong mag-aaral. No, hindi ko lalagdaan yan. Hindi maaari. Kung gayon ba'y ako'y iyong tatanggihan? Iya, ano ba tong sakit ng ulo na hinihingi mo sa akin? Matitiis mo ba'y sa'yo ako'y magtampo? Sige na Iha. Lalagdaan ko na iyon. Pero ang akademyang iyon ay isa sa ilalim sa pamahala ng korporasyon ng mga Friday, ng mga Dominico. Alam kong hindi mo talaga ako matitiis doon sa studio, kaya ikay aking mahal na mahal. Gracias, amor ko. Alam kong hindi mo talaga ako matitiis.
Salamat, Pepay. Senyor, napadaan kayo. Nais ko lamang kumustahin ng kapitan. Malala na po ang kanyang kondisyon. Mas malala kumpara nung unang pumunta si Binibining Maria Clara sa kumbento. Maaari ba kita makausap sa labas? Oo, senyor. Sumama ka na sa akin sa iyong magsikat. Para na rin ito sa iyong kaligtasan, Basilio. Lahat ng tao na hindi kasama sa plano ay tataguri ang kaaway ng bayan at papatayin. Habang lahat ng tao ay nasa teatro, iligtas mo na si Maria Clara sa kumbento upang lahat tayo makalis at pumunta sa ligtas na lugar. Hindi, senyor. Hanap ako ng tutulong sa iyo sa pagligtas sa kanya. Ako na ang bahala sa kapitan. Senyor, teka lamang. Basilio, sinasabi ko sa iyo, para na ito sa kaligtasan mo at kalayaan mo. Kaya't sumama ka na sa akin at sundin ang utos ko. Senyor! Kung nag-aalala ka sa iyong kasintahan, ako na ang bahala sa kanya. Basta sumama ka sa akin. Senyor, patay na si Binibining Maria Clara. Ano? Ang mga ganyang biro ay hindi maganda, Basilio. Hindi ako nagbibiro, senyor. Saan kayo pupunta, senyor? Pagpaumanhin niyo, senyor. Bakit may nayaan mamatay ang aking minamahal? Hindi ko naman sinasadya. Nabutan ko na lang si Binibining Maria Clara na ganun ang kanyang kondisyon. Senyor, ginawa ko naman ang lahat. Kung hindi lamang mapangalipin ng mga praile, maaari pa sana mapigilan ang pangyaring ito. Hindi ko maintindihan ngayon ang inyong puot, senyor. Sa tingin mo, ano pa silbi ng pag-imagsik ko kung wala na ang pinakarason? Ginoo, kuminaon kayo. Mahal ko. Siya Diyos, mahal. Maniwala ka Senyor! sa mahal ko. Basilio, anong Kapitan Tiago? Matagal mo na bang alam na patay na si Binibining Maria Clara? Ano? Kapitan! Anong masama ang inyong pakiramdaman? Hindi niyo sa akin. Ano ba naman yun ang ginawa niya? Iwan mo muna ako mang isa. Ako'y nahingi ng paumanhin, mahal. Pagkat ako ay nahuli upang iligtas ka sa kamay ng mga praile. Hindi bale. Paghihiganti kita. Uubusin ko ang lahat ng alipin sa'yo. Estás gracioso. ¿Dónde estás, mi amor? Vuelve aquí. Na ba ang kabungahan ng aking panlalamang sa kapwa? Sinisingil na ba ako ng Diyos? Kapitan, sabihin niyo sa akin kung anong masama ang inyong nararamdaman. Babalikan ko ho kayo. Ano ba naman yun, senyor? Bakit niyo basta-basta ibubunyag ang sikretong iyon? Sa palagay mo ba, may oras pa ako para kumalma? Sa mga na aking nalaman? Naway huminahon man lang kayo, senyor.
Yun ang aking ipinapakiusap. Ikaw ang akin tatanungin. Kung ang iyong kasintahan at si Oli ay sumapit ng katulad ng kasabihan, ano ang iyong mararamdaman? Mapupuno ako ng galit at puot, senyor. Ngunit alam ko ang mga karapat-dapat kong gawin bilang isang tao. Alam ko na kailangan ko pa rin sumunod sa kanila, sapagkat yun ang nararapat. Nawi, senyor, huwag niyo sana masamayin ang aking mga pinagsasabi ngayon o ang mga isinusumbat ko sa inyo, sapagkat yun lang ang katotohanan. At ako ay nakikiusap na paghinaon niyo lang at pagkakaintindi. Lumabas ka muna. Hoy, kumalma man lang kayo ngayon, senyor, at makakapag-usap Lumabas ka muna! Bakit? Bakit nangyari sa akin to? Hindi to maaari. Ang araw na ito. Ito na ang simula ng pag-imagsik. Marig! Ibigan! Alto, ano ang iyong pangalan? Ako po si Basilio. Asan ang iyong sedula? Ano pa nangyari dito? Ikaw, ano pangalan mo? Ako si Makaraig. Baka po na kayo sa amin. Ano ang kasalanan namin? Wala naman kami kasalanan ah. Bigan niyo to! Sumama kayo sa amin! Ano kung nailan naman? Mga kapwa ko mag-aaral, huwag tayong matakot. La edukasyon es nuestro derecho. Hindi ito isang biyaya mula sa mga pangyarihan, kundi isang sandata para sa ating kinabukasan. Hablemos luchemos. Ang kabataan ay hindi dapat manatiling tahimik. Adelante, compañeros. Agree ba kayo sa Disculpe mga Ginoo. Bakit ganon ang mga sinasabi mo sa mga mag-aaral kanina sa iyong pagtatalumpati? Hindi naman ho kasalanan ng mga kabataan na magsalita laban sa mga kapangyarihan. Hindi rin makatarungan na agad tawagin pilibustero ang mga ganoon. Patid ko, Isagani, ang magiging bunga ng gayang pagkakabit ng pangalan sa sinuman, hindi biro ang magdala ng pangalan, sapagkat ito'y may malalim na kahulugan at epekto sa ating lahat. Hindi kita inuusig, iho, pagkus ay hinaangangan pa nga kita. Salamat ho, Padre. Amiga, alam mo na ba ang balitang kumakalat dito sa bayan? Ha? Tila ang lahat ng tao ay nag-aalala at puno ng takot. Oo, narinig ko na. Nakakalungkot ang nangyari sa kaawa-awang kapitan. Ano gagawin ko? Marami siyang natulungan at ngayon ay siya mismo ang biktima ng galit ng mga private. Maging ako'y nag-aalala rin. At si Basilio, nadakip din. Hindi ko kayang isipin kung ano ang mangyayari sa kanya. Ano?
Si Basilio? Kung totoo man, hindi malayong ipatapon o patayin siya, gaya ng ginawa nila sa tatlong paring martir sa Cavite. Kung kayang gawin nila iyon sa mga pari, ano pa kaya kay Basilio? Oo nga, wala silang awa. Nung naging sagabal siya sa kanilang mga plano, iyak na walang kaligtas. Ano ho? Kaawang-awang Basilio. Ano ako magagawa? At si Kapitan Tiago na sa kanya wala na rin. Tumahan ka, Huli. Walang mangyayari kung patuloy mong iyak ang iyong mga nararamdaman. Maghanap ka ng lakas at tapang. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Hermana. Isa lang paraan ang naiisip ko para tulungan si Basilio. Si Padre Camora. Siya lamang ang makakatulong kay Basilio. Sige, subukan natin. Wala namang mawawala kung hindi natin susubukan. Sasamahan kita at magbibigay ako ng dahas. Ngunit, natatakot po ako, Hermana. Hindi ko po kayang tanggapin ang kapalit ng tulong ni Padre Camora. Huwag kang mag-alala, Huli. Gagabayan kita. At si Huli ay tumuloy sa kanyang plano. Ngunit, nagdulot ito ng mga pangyayari na hindi niya kayang takasan. Ginagawa ito. Tigil na po. Maligayang pagbati sa iyong kasal, Juanito. Salamat, Kapitan. Kasal? Magandang hapon, Juanito. Kawawang Isagani. Mamayang gabi ay may handaan at ang lampara hindi ilaw at dala, kundi apoy ng pagbagsak. Magandang hapon sa inyong dalawa. Kuya, pinabati ko sa inyong kasal. Tanggapin niyo sana ang munting regalo. Salamat po, Ginoo. Isagani! Isagani, sumama ka sa akin. Tayo ay tumakas na rito at may sasabog na papatay sa ating lahat. Ano? Mamaya ka na magtanong. Sumama ka muna sa akin. Ayoko! Bakit ako lalayo kung bukas ay hindi na siya gaya ng dati? Magandang! May paparating na mga gwardiya sibil sa iyong tahanan upang dakpin, patay o buhay ang Kastilang nagtatago sa iyong pamamahay. Takasin ko ba siya? Ngunit ako naman maliligtas dito kung ganun. Anong nangyari sa ilaw? Ilaw! Anong nangyari sa iyo? Testing mga gwardiya sibil. Simon, ano na naman ang nagawa mo? Nagpadala ng letra ang tenyente. Sinasaad dito na nagpapadala sila ng gwardiya sibil upang dakipin ka ngayon. Tutulungan kitang makatakas. Ngunit kailangan mong tulungan si Isagani mapalaya. Hindi kita matutulungan dyan, Padre. At hindi ko kailangan ng iyong tulong. Magpapapunta ako ng doktor dito upang gamutin ka. Huwag na.
Sa ikawalo ng gabi, darating na rito ang mga gwardiya sibil upang takipin ako. Antayin mo ako rito. Simon! Nahirapan ka ba? May sumasakit ba sa'yo? Oo. Ngunit, sa ilang oras na lang, ay matatapos na ang paghihirap ko. Ayun ka ba ng lason? Antayin mo ako rito. Kukuha kita ng gamot. Wala nang saysayang pag-inom ng gamot! Simon, buhay ka. Hayaan mo akong gamutin ka. Hindi niyo na ako magagamot. Wala nang lunas dito. Sa tingin niyo, ano pipiliin ko? Patay o buhay? Wala nang saysayang pamumuhay. Sa huling sandali, nais kong mapawi ang aking pag-aalinlangan. Nais kong sabihin ninyo kung mayroon nga pa talagang Diyos. Simon, sa tamang pag-iisip ka ba? Ako, si Crisostomo Ibarra. Ang inaakala ng lahat na mayapa na ng matagal. Nagbalik ako dito upang magiganti at magimagsik. Matapos akong makatakas mula sa mga gwardiya sibil, nagpunta ako sa Europa. Nalimot ko na ang paghiganti sa pagpaslang nila sa aking ama. Subalit, ako'y isinangkot sa isang himagsikan. Nakatakas ako sa tulong ng isang dakilang tao na nagngangalang Elias at nagbalik sa Europa dala ang hinukay na bahagi ng kayamanan ng aking magulang. Nakihalok ako sa kalakalan at doon ko nakilala ang isang komandante. Pinautang ko siya, sa tulong ko, siya ay naging Kapitan General na naging sunod-sunuran sa akin. Patatawarin ka ng Diyos, Senior Simon. Lahat ng tao ay nagkakasala. Nakikita niya ang lahat ng ating paghihirap. Sa pagpapaubaya niya sa inyo, sa mga taong inidyukan ninyo sa kasamaan, ay natagpuan ninyo ang kaparusahan sa inyong mga pagkakasala. Sapat na ito upang makita natin ang walang hanggang kahabagan sapagkat binigo niya ang inyong mga balak. Unay sa pagkamatay ni Maria Clara. Sa kawalan ng ingat sa maaaring mangyayari at sa huli sa isang pangyayari, lubhang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban at tayo'y magpapasalamat sa kanya. Ayon sa inyo, sadya bang kalooban niya ang lupain ito? Manatili sa kanyang paghihirap. Ako nga'y nagkamali. Bakit ba sa pagkakamali ko ay pagkakait ng Diyos ang katarungan para sa bayan at iligtas ng napakaraming higit na salarin kaysa sa akin? Ano ang aking pagkakamali? Kung ihahambig sa kriminal na pinuno ng bayan, bakit pinagtutuunan ng Diyos ang aking mga kasalanan kaysa roon sa daing ng mga walang sala? Bakit hindi na lamang ako ang parusahan at pinabayaan magtagumpay ang bayan? Bakit pinabayaan ng Diyos ang karapat-dapat at matuwid na nagpapatuloy na nagdurusa at nagtitiis? Inyong pinalawak ang kabulukan ng lipunan na wala kayong ipupunlang mithiin. Sa pagpapalaganap ng kasamaan ay walang umusbong kundi mabuti, sapagkat kabuti ang tumutubo noon sa dumi, tunay nga sa pagmamalabis ng pamahalaan ay sadyang mapanganib. Ito'y pumapatay sa lipunan. Ang walang moral na pamahalaan ay nagwawalang bahala sa winasak na mamamayan. Ang pamahalaang walang budhi ay bumubuo sa ilang bahagi ng mga sakim at alipin habang doon sa kabundukan ay mga salarin at tulisan. Kung ano ang Panginoon, ganon din ang alipin. Kung ano ang pamahalaan, gayon din ang bayan. At ano ang nararapat gawin? Magtiis at gumawa. Magtiis? Gumawa? Madaling sabihin sa mga hindi pa nagtitiis. Kung nakita lamang ninyo ang mga nakita ko, mga kasawiang palad, kahayupan, pagkapi,
pagdurusa sa mga kasalanang di nila ginawa, pagpatayo upang itago ang ibang kasamaan, mga sapilitang paggawa na pinagdurusa ng buong mag-anak, at ngayon ay sasabihin niyo magtiis gumawa? Anong Diyos yan? Saang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon, nagpaparusa sa kulang sa pananalig, sa may masamang hilig, doon sa may maliit na pagpapahalaga sa karangalan, kung pinapabayaan natin ang kasamaan. Tayo'y naging bahagi ng paglaganap nito. Kung minsay, pinapapurihan pa natin ito, kung kaya't ang bunga nito'y pinagtitiisan natin at sa mga sumusunod na lahi natin. Ang Diyos, Senior Simon, ay tinutuwid tayo upang tayo'y maging mabuti at siya'y magkakaloob ng pagpapala doon sa karapat-rapat na matamo nito dahil sa pagsisikap. Ang atin mahirap na kondisyon ay galing na rin sa atin. Huwag ipasa ang sisi sa iba. Kung makita ng Espanya na hindi tayo nagwawalang bahala sa pang-aalipin, ang Espanya na rin ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Habang hindi pahanda ang mga Pilipinas sa pagsasarili at hindi taas noon ipaglaban ng kanyang mga karapatan, habang ang ibang mamamayan ay nananahimik at yung iba'y pinapapurihan, ang nangaalipin at tinahamak, yaong mga pinagmumalipitan, kung ang bayan ay hindi pa handa, lahat ng pagtatangka ay mabibigo. Ginoo, nasaan ang mga kabataan na maglalaan ng sandali, ng pangarap at sigla para sa ikabubuti ng bayan? Nasaan ang magtitiis ng dugo upang linisin ang mga kahihiyan at kasalanan? Saan kayo mga kabataan na magpapakasakit? Kaya ba't dapat malinis at walang bahid ang iaalay ng buhay? O kabataan, kayo'y aming hinihintay. Kahabagan nawa ng Diyos ang nagliko ng inyong landas. Naway ingatan ka ng kalikasan sa kanyang kalaliman, kasama ang mga perlas at korales ng walang hanggang karagatan. Huwag kakailanganin ng mga perlas at korales ng nakilat banal na layunin. Nakarunungan ng Diyos ay tuturo kung paano ka babawiin sa sinapupunan ng mga alon. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Hindi man nakamtan ng kalayaan na iyong ninanais. Ngunit, darating din ang araw na makakamtan natin iyan. Ang kabataan na naman ang pag-asa ng ating bayan. Magpahinga ka na, Simon. Este Crisostomo Ibarra.
Wait lang. Ako naman po si Placido Penitente, ang pinakagwapo na estudyante. Tamad. Kaya talaga pinili ko tong character na to kasi siya yung pinaka-successful na student. So, ako si Placido. Anak ko yan! Bibay doon ka nga! Currently, pinagmamad na din po ako mag-aral. Kaya, tinapon mo yung nanay. Baka malapit po. Galing! Sampay. Malayo nga. Ngunit. One. Naniniwala ako na papaboran ng Kapitan General ang ating panukala. 3, 2, 1, go! Wala akong kasalanan. Malawa ka sa akin. Anak ko yan! Uy, ba't parang magsiswimming naman? Sang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon, Hello. Salitaran. Hi. Hello. Salita. Talk. Low. Ang pagiganti ay may makikinabang na iba. Ay, wala. Sapagkat... Ay, magbibling. Sure. Salamat. Hello! Si Jiro. Ha? Mag-video nga ako dito. Nasaan ka? Justin! Nagdamit lalaki, nagpanggap na lalaki. Nagdamit lalaki.